Nakalatag na ang protokol sakaling kailangan ng gobyerno ng tulong mula sa pribadong sektor at mga dayuhang bansa para sa pagtugon sa kalamidad. Ginawa ng Defense Chief ang pahayag matapos masira ang eroplano ng Philippine Air Force habang nasa isang relief mission sa Batanes. Samantala, mahigpit namang binabantayan ng pamahalaan ang pagkilos ng bagyong Marce habang naghahanda sa posibleng epekto nito. Si Creslin Catarong magbabalita. Sa panahon ng mga kalamidad, ang gobyerno ay maaaring gumamit ng pribadong sasakyang panghimpapawid at makipagtulungan sa mga kasosyong bansa upang magbigay ng agarang tulong. Ang pamamaraang ito ay magbibigay daan sa mas mabilis at epektibong pagtugon sa mga sakuna na makatutulong na mabawasan ang pinsala at magligtas ng mga buhay. Sa press briefing sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC headquarters sa Quezon City, sinabi ni DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. na nakalatag na ang mga protokol kung kailangan ng gobyerno ng tulong mula sa pribadong sektor at mga dayuhang bansa para sa pagtugon sa kalamidad. We have those protocols in place for not only the private sector but better yet our partner nations because Idinagdag pa ni Teodoro na mas gugustuhin niyang itap ang mga katuwang na bansa sa mga paunang relief operation. Aniya, maaari nilang dalhin ang pribadong sektor na may airlift services kapag bumuti na ang lagay ng panahon. Private aircraft normally ay insured yan. Pag dinadala mo sa risk areas, hindi babayaran ng insurance ang mga danyos na maaari nilang magastusan kung magkasakuna. Ginawa ng Defense Chief ang pahayag matapos masira ang isang C-295 aircraft ng Philippine Air Force habang nasa isang relief mission sa Batanes. Ang eroplano ng Philippine Air Force na maghahatid sana ng relief goods ng DSWD sa Batanes ay natanggalan ng gulong at sumadsad sa runway ng Basco Airport. Siniguro naman ng Armed Forces of the Philippines na maaayos ang naturang pinsala sa eroplano. Tiniyak din ni Teodoro na ang relief operations ay hindi makahadlang sa AFP sa pagsasagawa ng external defense operations. Samantala, mahigpit na binabantayan ng mga kaukulang ahensya ng gobyerno ang development ng bagyong Marce na lumakas at naging ganap na bagyo nitong Martes. Inilahad ng DND Secretary na puspusan na ang paghahanda at ginagawang hakbang ng pambansa at lokal na pamahalaan para sa posibleng epekto nito. Mahigpit aniya ang pakikipag-ugnayan ng mga opisyal ng estado sa local government units na posibleng maapektuhan ng sama ng panahon. Inaanyayahan ko din ang ating mga kababayan na maging matanong sa ating mga barangay officials or maging proactive sa pagtatanong sa ating barangay officials kung ano ang dapat nilang asahan, kung saan sa barangay sila lilikas or saan sila pupunta upang makakuha ng serbisyo. Sinabi pa ni Teodoro na ipopost ang updates tungkol sa bagyo sa social media sites ng gobyerno at ipapalabas sa mga regional media network. Ikakascade po natin itong impormasyon na ito para maagang pong babala, maagang paghahanda at maagang pagkalinga sa ating mga kababayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creslin Catarong, SMNI News.